Welcome to my YouTube channel! Welcome to Liz TV. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nanonood po kayo ngayon dahil ito na yung pag-uusapan natin na talagang alam kong pinakahihintay ninyo ang paano mapapanatili ang magandang kutis nang walang masyadong gastos. Hindi ba yan ang gusto naman ng lahat? Gaganda ang kutis pero hindi tayo masyadong gagastos, di ba? Gagastos, konti lang. Kasi syempre, meron tayong mga bibilin di ba? Yung mga kailangan natin. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ito po ang number 1. Bago kayo matulog, ugaliin po ninyo na mag-wash ng face. Okay? It doesn't matter po kung anong klaseng sabon ang meron kayo, as long na mahugasan po ninyo ang inyong face. Kasi alam niyo po ba, yung mga dirt na yan na natitira sa ating mukha or yung mga dirt na nasagap natin sa labas maghapon, yan po ay acid sa ating mukha. Na pagka natulog po tayo overnight at hindi po natin nilinis ang mukha natin, ayan po ang sumisira ng ating skin. Okay. So, ugaliin ninyo ha na mag-wash ng face or kung ayaw naman po ninyo mag-wash ng face, kung meron po naman kayong virgin coconut oil, yan po ang inyong gamitin. Okay, ilalagay ninyo sa bulak at ipupunas po ninyo sa buong mukha ninyo. Bakit po virgin coconut oil? Dahil po, ang coconut oil po has anti-inflammatory, antioxidant, at meron po siyang healing properties. At maganda po yan talaga sa skin natin. Kahit po yung mga lalaki po pwede pong gumamit niyan. Okay, yan ang number 1. Ugaliing maglinis or maghilamos ng mukha bago matulog. Kasi tignan ninyo kung kayo matutulog, pagod, matutulog na agad kayo. Okay, so ibig sabihin yung mga dirt ninyo nandun na sa unan. Diba? Yung mga nasagap ninyong mga alikabok maghapon, napunta na dun sa unan ninyo. Tapos anong gagawin ninyo? Kinabukasan, routine, ganun na naman. Siyempre, hindi maganda sa skin natin at saka hinihigaan natin, yung nandun na rin yung dumi ng mukha natin. Yun at yun, routine ang ginagawa natin. So, paano bang magiging malinis ang mukha natin? Paano bang gaganda? Kung hindi tayo naglilinis ng mukha. Hindi naman magic yan, na pagka gising mo, maganda na agad yung mukha mo. Hindi. It's a process po, ha. It's a process sa ugaliin ninyo na maglinis ng mukha bago matulog. So, nakita nyo, meron akong cheat sheet dito, ha. Para hindi ko makalimutan ang aking mga sasabihin. Okay. Isa pa. Use aloe vera. Aloe vera, meron kayo yan sa bakuran ninyo. Meron yung mga iba po dyan, merong tanim ng aloe vera. Okay, alam na niyo po paano paggamit no, di ba? Tatanggalin niyo 'yon, sa loob 'yon meron parang slimy na white at yun po ang ipapahid ninyo sa inyong muka. It actually soothes and moisturizes without clogging the pores. Okay? Yun po, after you wash your face, you can put the aloe vera po sa skin ninyo for a healthy glow. O, ayan ha. Small amount lang po ang kailangan ninyo. And if there is no reaction within 24 hours, that means safe po kayo. Pero, pag nakita ninyong meron kayong red na nag-show sa inyong face, so stop ninyo. Kasi depende rin naman sa skin type natin, hindi po pwedeng ang product na sa akin, ang product na ginagamit ko sa akin, ay po pwede po sa inyo, okay? Hindi naman po ganon. So, depende po sa skin type natin. Makikita ninyo pagka meron pong allergic reactions, ibig sabihin, ihintubo ninyo, okay? Stop using it. Aloe vera, ayan ha, nasa bakuran ninyo yan. Sa mga kapitbahay ninyo, mahihingi ninyo yung aloe vera. Alam ko, karamihan dyan sa atin, merong tanim na aloe vera. Okay. So, pangatlo po, importante sa lahat, wear sunscreen. Mag-sunscreen po kayo at least SPF 15. Okay? Para po ma-shield
ang ating mga skin sa mga harmful UV rays. Okay? At ito pa po, it also guards against photoaging. Okay? Which is the process of skin aging. Kasi alam niyo po ba, pag parati tayo nakabilad sa araw at wala tayong sunscreen, eventually makikita po ninyo na ang mukha po ninyo ay parang nag-age. Okay? Magkakaroon kayo ng mga wrinkles, magkakaroon ng mga damage sa, yung mga UV rays damage sa mukha ninyo, magkakaroon po ng mga discoloration, diyan po yan nakukuha. Kaya ugaliin po na gumamit tayo ng sunscreen. Okay? So, and make sure po to apply the product every morning. Okay? So, anong susunod? Yung cleansing routine natin sa mukha. Okay, ang cleansing routine po natin, make sure, yun nga katulad ng sinabi ko sa inyo, morning and night. Kasi alam ko po yung iba, madalas maghilamos ng mukha, huwag pong masyadong maghihilamos ng mukha. Kasi alam niyo po ba, madadry ang ating face. Okay, pinaka maganda po na paglilinis ng mukha at para hindi po masyadong ma-dry kasi too much washing po, nawawala po yung oiliness ng ating mukha. Okay, so, in the morning, yes, and at night. Pagkagising, syempre maghihilamos at bago matulog, of course, maghihilamos katulad ng sinabi ko, kailangan malinis ang ating mukha bago matulog. At yung mga nag-i-smoke dyan, okay, avoid smoke and second-hand smoke. Bakit? Kasi po, ang smoke po have a chemical toxin sa ating skin. Okay, so leading to premature skin age, which is not good. Okay, kadalasan po yung mga nag-i-smoke or yung mga hindi nag-i-smoke pero merong second-hand smoke, let's say sa pamilya ninyo, nag-i-smoke sa loob ng bahay. Kung po pwede po, sa labas po kayo mag-smoke kasi alam naman ninyo, ang second-hand smoke, mas delikado po yan lalo na po sa mga bata. Sa lahat po ng miyembro ng pamilya, kung kayo po ay mag-i-smoke, sa labas po kayo mag-smoke. Pero yun nga, kung gusto nyo gumanda ang skin ninyo, consider your skin for another reason to quit na mag-smoke. Okay. Dahil nga po sa chemical toxin na makukuha ninyo sa paninigarilyo. Okay. Ano pa? Drink more water. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Drink more water, at least 8 ounces of glasses per day. But for now, I need to drink my tea. Alam na ninyo ang aking paborito. Okay, so at least drink 8 ounces glasses of water per day. Okay, for a healthier skin. Hindi nyo ba napansin pagka ang skin po ninyo dry, ibig sabihin kulang po kayo sa water. Okay, you need to drink water for a healthier skin. Ano pa? Syempre, yung sinabi ko sa inyo before, lemon water. Maganda po yan sa skin, ang lemon water. Kung wala naman kayong lemon water, cucumber water. Napakaganda rin po yan sa skin. Okay. So, yung mga yan, yung mga makukuha ninyo sa kusina ninyo or mabibili ninyo ng mura, katulad ng cucumber. I-slice lang ninyo yung cucumber. Hugasan muna, syempre. Slice the cucumber. Ilagay po ninyo sa isang pitcher na malaki. Lagyan ninyo ng water. So, pwede na ninyong inumin yan hanggang kinabukasan. Pero remember po ha, pagka ang cucumber nakita na ninyo sa pinakaibaba ng water or ng pitcher ninyo, ibig sabihin, hindi na po yan fresh. Okay, hanggat nakikita ninyo ang cucumber ninyo na nasa itaas pa ng inyong pitcher, okay, pag nilagyan nyo ng water, umaano pa siya, lumulutang pa siya, meaning fresh pa po yung cucumber nyo, so you can still refill the water.
Yun, mura lang ang cucumber. So, yan, siguro magagamit niyo ng mga 2 days, no? Whole day, pwede nyo inumin yan. Or if you want, you can cut the cucumber kung nagtitipid. Cut the cucumber, yung kalahati lang ang gamitin ninyo. Ayun na, gawin na ninyong cucumber water. Maganda po yan sa skin. Katulad na sinabi ko dati, cucumber water is good for our skin. Okay, nagpapaganda yan ng ating skin. Okay, eat to nourish your skin. Ano po ba yung mga yon? Siyempre, eating a healthy diet. Like what? Yung mga prutas po. Katulad ng mga vegetable and fruits. Fish oil. Yan po ang pinakamaganda sa skin natin. Fish oil at stay away sa too much processed foods. Okay, yung mga mahilig sa mga processed foods dyan. Actually, ako mahilig din. Pero paminsan-minsan lang, no? Yung mga mahilig sa mga bacon. Ayan, yung mga longganisa, mga processed food na yan. Yung mga ham. Okay, pwede paminsan-minsan. Huwag nating ugaliing parang nagiging everyday yun na kinakain natin, yung mga processed foods. Kasi hindi po yan maganda and it has a lot of preservatives. Okay. So, yun nga, yung mga fish oils at yung mga fruits and vegetables. Yun po. Kaya sabi nga, ang kasabihan ko, you are what you eat. Hindi ba? Okay, so what's next? Okay, so yun nga. Pag nag-shower kayo, huwag po kayong masyadong gagamit ng hot water. Bakit? Okay, ganito. Yung hot water po, pag naghihilamos tayo, okay yon. First, pag naghilamos po, medyo warm water, medyo hot kasi para po ma-open yung mga pores at to get rid of the toxin. Okay. Maghilamos, hot water, magsabon ng muka, okay, para matanggal ang mga toxin. And then, followed by a cold water para po mag-close ang mga pores natin. Okay, so pag nag-shower naman kayo, shorten your shower. Meaning, yung pong kasi kadalasan yung iba ang ginagamit nila mga hot water, wag pong masyadong gagamit nga, kasi nga, nadya-dry po ang ating skin. Ayaw po nating mangyari magkaroon ng dryness ang skin po natin. Pero yun nga, ang iba, ang ginagawa after shower, naglo-lotion po sila, which is also good. Okay, so, medyo cool down the water temperature. Kung medyo gusto niyo magtagal sa shower, cool down the water temperature po. So, okay na rin po yun. Ayun nga, at saka, isa pa, at least, wag po kayong masyadong magpupuyat. Pinaka-importante din po yun. Para wag po kayong magkaroon ng mga eye bags. Okay, yan ang last natin. Wag magpupuyat para maiwasan ng mga eye bags. At least sleep 7 to 8 hours a day. Pagkagising, so i-ano po natin ha, I wanted to wrap this up, okay? Pero, from the beginning po, para hindi po natin makalimutan ha, okay, yung pag-wash ng face, morning and night, pag-moisturize, paglalagay po ng aloe vera or coconut oil sa mukha, okay, yung pong mga toxin para maalis, ano pa, so, eat healthy food, drink lots of water, yun po, mas maganda kung lalagyan ninyo ng lemon ng water ninyo, or cucumber, maganda po yun sa ating skin. Second-hand smoke, ay yung mga nag-i-smoke. Hanggat maaari, mag-quit na po tayo kung gusto ninyong magkaroon ng magandang skin. But I need to drink my tea for now. Okay. And, at least drink 8 glasses of water. Okay, eat to nourish your skin. Yung ating mga vegetable and fruits, at especially yung fish. Alam ko madalas tayo sa Pilipinas, ang gusto nung kainin, mga fish, diba? Ako, paborito ko yung mga fish na yan. So, para madalas po tayong kakain ng fish, at isa pa, maganda po ang fish sa katawan. Okay,
Iwasan ang too much processed food. So, those are the remedies for a glowing skin. Yan po ang sikreto para gumanda ang ating face. Pero doon naman po sa merong mga panggastos, doon naman po sa may mga pera na gusto magpa-laser, gawin ninyo. Okay? Ito pong na-share kong ito po ay pampaganda ng skin sa murang halaga. Okay? Kasi meron naman tayong way to save. At kung may pera naman kayo, bakit hindi kayo gumasos, magpa-laser kayo ng muka? Okay? Yun lang po yun eh. Ngayon, ang sinishare ko po sa inyo ay kung saan po tayo makakatipid. Yun po ang aking gustong i-share sa inyong lahat. Hindi yung mag-share ako sa inyo ng gastos. Hindi eh. Mag-share ako sa inyo ng something na po pwede pong magawa ng lahat. Okay? Dahil pasok sa budget. Yun eh. Okay, so sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo kahit papaano ng kaunting kaalaman kung paano po natin mapapaganda ang ating kutis nang walang masyadong gastos. Okay? At kung meron pa po kayong mga ibang ideas, maaari po ninyong i-share yan sa ating comment box para naman po ang mga iba nating mga kapatid ay makita at magawa rin po nila. Syempre, minsan may nakakalimutan din ako, di ba? So, yun lamang po. Hanggang sa muli. Marami pong salamat sa inyong panonood. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. I-share na rin po ninyo ang aking video na to. At maraming pong salamat sa inyo. See you guys later. Bye!